Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. So, bahagya na namang lumakas ang bagyong si Marce habang patuloy itong kumikilos nga palapit ng extreme northern Luzon area at kanina alas 10 ng umaga ang tinatayang sentro nito ay nasa layong 115 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay ng bagyo si Marce ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman naabot hanggang 215 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin yung sentro patuloy na lumalapit pero yung ilang bahagi ng Northern Luzon ay babad na po sa ulap na dala nitong si Marce. Yan ang dahilan kung bakit malayo pa yung sentro ay posibleng nakararanas na hindi lamang ng mga pag-ulan kundi ng malalakas na bugso ng hangin ang ilang bahagi nga ng Northern Luzon area. So ano nga ba inaasahan nating pagkilos ng bagyong si Marce? So ngayong araw hanggang bukas yung critical sapagkat kung mapapansin natin sa ating forecast track, posibleng ngayong hapon sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 6 ng 2 p.m. to 6 p.m. ay either tumama ito dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan sa may bandang Santa Ana area or dito sa Camiguin Island. So yun yung nakikita natin na posibleng paglandfall ngayong hapon ng bagyong si Marce. And then inaasahan naman na paglagpas sa nabanggit nating lugar ay posibleng tumahak ito ng direksyong Pakanluran at maapektuhan ng Apayao at ang Ilocos Norte. Close approach ng sentro, Apayao at Ilocos Norte sa mga areas na ito or pwedeng kung bagyang magiging more on southwest pang pagkilos nito, yung sentro ay pwede ring tahakin ang Apayao then Ilocos Norte. So, sino yung mga lugar na dapat maghanda for potential landfall ngayong araw? Itong northeastern part ng Cagayan, itong Camiguin Island, and then itong Apayao, at saka itong Ilocos Norte. But generally, lahat po ng babanggitin natin ng lugar na may warning signal ay dapat maging handa sa papalapit na bagyong si Marce. Inaasahan naman natin na pagkatawid nito dito sa may bandang Northern Luzon area ay patuloy itong kikilos Pakanluran at posibleng lumabas nga ng ating area of responsibility bukas ng hapon or sa gabi. Ano nga ba yung mga warning signal? Unahin po natin yung mga warning signal or yung mga babala ng bagyong si Marce o yung dala ng bagyo si Marce, yung malalakas na hangin. Pag meron tayong tropical cyclone wind signal number 4, inaasahan na posibleng ang lakas ng hangin dyan ay mula 88 kilometers per hour hanggang 185 or kilometers per hour. Signal na or 184 kilometers per hour, no? Yung lakas ng hangin mula 88 hanggang 184 kilometers per hour. Napakalakas na po nun. Northern portion ng Cagayan, including Babuyan Island, northern portion ng Apayao at saka ng Ilocos Norte, yung area na naka-highlight ng red, yan po, yung currently meron tayong warning signal number 4. Samantala, warning signal number 3 dito sa areas na naka-highlight naman ng orange. Itong bandang Batanes area, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur. Warning signal number 2 naman sa areas na naka-highlight ng yellow, northern at saka central portion ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga, sa buong Mountain Province, sa northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union. Ngayon, para po sa karagdagang impormasyon kung ano yung mga municipality na sakop ng mga nabanggit natin, maaari nyo rin pong i-check yung ating tropical cyclone bulletin sa ating website. May PDF file po doon na pwede nilang i-download at makikita nila yung listahan ng mga municipality na nakapaloob. For example, dito sa northern at saka central portion of Isabela. Pwede po nilang i-download yon. And then lastly, tropical cyclone wind signal number 1, dito nga sa areas na naka-highlight ng light blue, sa Pangasinan, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet at ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at saka central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at yung northern portion ng Batanes. So basically, ang mga lugar, kapag merong warning signal, ang warning signal natin, ang basehan po nito ay yung malalakas na hangin na pwede niyong maranasan.
So sa mga lugar na may warning signals number 4 hanggang 2, yung malalakas na hangin ay pwedeng makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng pananim. Pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. Pwedeng makasira ng mga ilang struktura, mga bahay, lalong-lalo na yung gawa sa light materials. At bukod pa dyan, ay pwede rin ito magdulot ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga paligid na may mga warning signal. Samantala sa lugar na may warning signal number 1, yung paminsan-minsan pagbugso ng hangin, bagamat minsan ay parang walang ganong epekto, pero same as with the other areas na may warning signal, as much as possible, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala tungkol sa bagyong si Marce, hopefully nakapag-stockpile na po kayo ng goods, good for at least 24 to 48 hours para yung ngayong araw hanggang bukas, yung critical na araw or oras ay as much as possible nasa loob na lamang po tayo ng bahay, naghihintay na update at patuloy ding nakikipag-ugnayan sa kanilang respective LGUs, local government unit at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan against sa Typhoon Marce.